Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat mga minamahal na mga kaibigan. Welcome po tayong lahat dito po sa ating purpose discussions kung saan we are all learning to pray, to prove, to practice, and proclaim kung ano po ang salita ng Panginoon na binabanggit ng ating Sabbath School lesson. Ano po, ito po yung lingkod si Pastor Joshua Aniban at kasama ko po patuloy sa pag-aaral po natin si Pastor Ishmael Ferry at yun din po si Pastor Ergen Medina at kung saan natin pong pinag-aaralan ang mga lesson points na atin pong lesson every week. Ano po? Tayo po ay nakafocus pa rin sa atin pong lesson na aklat po na Exodus. Kaya kung kayo po ay may mga lessons ay inyo rin po yung buklatin, pag-aralan. And if you have your reflections and comments, ano po, idea or realizations, pwede nyo po i-comment sa ating comment section. By the way, tayo po ay live sa mga sumusunod po na mga pages po natin. Unang-una po ang ating mahal na South Central Luzon Conference. Meron din po ang page nitong Purpose Discussions at meron din po tayong YouTube channel. At AWR Batangas. Naka-cross-post din po tayo sa iba't ibang mga pages. Kaya kung saan po kayo nanonood ay kayo po ay welcome mga minamahal na mga kapatid. So konting lambing lang din po ay kung saan po kayong page na nanonood, i-share nyo lang po yung link para po maraming may kinabang ng ating pag-aaral. Ngayon po ay binibigyan ko pagkakataon sa aking mga kasama para po sa kanilang pagbati. Na ito si Pastor Ishmael and then si Pastor Erlian. Magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan. Ayan, narito na muli tayo sa panibagong pag-aaral ng ating Sabbath School lesson. Panalangin ko na nawa tayo patuloy na lumago sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos at ito ay mag-reflect sa ating pong pang-araw-araw na buhay. God bless po sa ating pong panonood at pakikinig. Ayan, isa pong mainit na pagbati din po. Magandang gabi sa lahat po ng aming mga taga-subaybay at sa aming mga taga-pakinig sa ating pong pag-aaral ng Sabbath School lesson. I hope and I pray po mga minamahal namin mga viewers, mga kaibigan, mga kapatid, ay makapulutan po natin ng mahalagang mga mensahe. Ito pong ating pag-aaral at maibahagi din po natin sa ating pong pamumuhay. Salamat po at enjoy po natin ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Maraming salamat mga pastors sa inyo pong pagbati. At ngayon po ay magkapatuloy po tayo sa ating lesson. Ano po? Tayo po yung lesson 8 na. Napakabilis po ng ating pag-aaral. Matatapos na naman ang third quarter. Ang lesson 8 po ay nakafocus sa tipan sa Sinai. So dito po sa lesson na ito ay pag-uusapan na po natin yung tungkol sa kautusan ng Panginoon na ito po ay paulit-ulit na pinag-aaralan po sa ating church bilang member ng Seventh-day Adventist. Pero ito pong lesson na ito, pag atin po itong natunghayan ay magkakaroon naman po tayo ng panibagong understanding o pwedeng mas malalim na kaalaman tungkol po sa ating lesson na ito. Ano po? So bago tayo mag-start, atin pong hilingan si Pastor Ish para po sa pambungad na panalangin. Tayo po ay yumuko para sa panalangin. Minamahal naming Diyos, kami nagpapasalamat sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo sa amin na mag-aral ng iyo pong mga salita sa pamagitan ng Sabbath School lesson. Amin pong panalangin, nawa po ay kasihan kami ng banal na Espiritu at nawa po ay maihatid kami sa pagkaunawa ng buong katotohanan at pagkalooban din kami ng kapangyarihan para ito po ay maisabuhay namin habang kami po ay naghihintay at aktibong naglilingkod sa iyo pong banal na gawain. Mahal na Panginoong Diyos, kami po ay panalangin, kami po ay nananalangin na nawa po ang bawat isa sa amin ay pagpapalain at ganoon din po mas marami pa po ang maabot ng mga tao ng amin pong paglilingkod. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Ish, sa inyo pong opening prayer. So, Tipan sa Sinai, Lesson 8. Ang atin pong key text or susing talata o talatang sa uluhin, sabi sa lesson, Exodus chapter 19, verses 4 to 6. Ang sabi po ay ganito, iyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. At kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. So dito po sa verse, makikita po natin yung direction o layunin ng Panginoon sa bansang Israel. Ipinapakita po niya na kung ang bansang Israel ay magiging masunurin sa kanyang mga alituntunin, sa kanyang mga batas, ay mararanasan po nila yung isang klase ng pamumuhay na sila po'y inaari ng ating Panginoon. So,
Sa mga points po ng ating lesson, makikita po natin mga minamahal na mga kapatid, yung mga kahulugan o mga kaisipan ng Panginoon dito po sa ating susing talata. So sa bundok po ng Sinai, ay ang Diyos po ay nagtatagpo ng isang tipan sa kanyang bayan. At ito pong tipan na ito ay nag-aalok ng kanyang biyaya at ng kanyang espesyal na relasyon. At nais po niya silang maging kanyang pinahahalagahang pag-aari at ang kanilang tagumpay ay nakasalalay sa kanilang pagsunod sa kanya. So basically dito po sa ating lesson ay ididiin po talaga yung importansya ng pagsunod na kung bakit ito po ay ninanasa o ninanais ng Panginoon na maranasan ng mga tao sumusunod sa Kanya. And then sa pamamagitan po ng Decalogo o yung po yung Ten Commandments ay ipinahayag din po ang prinsipyo para sa isang masaya at masaganang buhay upang sila'y matutong humanga, umibig, sumunod at sumamba sa ating Panginoon. At ito rin po ay applicable in our generation. So ito po yung purpose natin for this week. Una po ay pagtatatag ng Diyos ng tipan sa kanyang bayan. Pangalawa po ay pangunahing papel ng kautusan ng Diyos. Pangatlo, paghahanda sa pagtanggap ng kautusan ng Diyos. At pang-apat ay pagsunod sa kautusan bilang paraan ng pamumuhay. So yung una at pangatlong puntos po ay isi-share ni Pastor Erniel. And then yung pangalawa at pang-apat na puntos po ay isi-share po ni Pastor Ishmael Ferry. So ngayon po ibigay pa natin ang pagkakataon kay Pastor Erniel para po sa unang puntos. Pastor? Yan, maraming salamat po, Pastor Jos. Atin pong titingnan itong point number 1, mga minamahal mga kaibigan, pagtatatag ng Diyos ng tipan sa kanyang bayan. So atin pong babaybayin itong mga puntos, mga kapatid, na makikita natin sa bahaging ito. Pagtatatag ng Diyos ng kanyang ng tipan ng kanyang bayan, kasunduan ng Diyos sa Israel. So ito po yung itinalaga ng Diyos na kasunduan nila between them and the Lord. Exodus chapter 19 verse 4 to 6, iyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking mga tipan o ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin, at kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. So makikita natin dito, mga minamahal mga kaibigan, dinidiin ng Diyos na kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, no, at tutuparin ang aking tipan. So dinidiin ng Diyos, mga minamahal mga kapatid, ang tunay na pagsunod at pagtupad sa kanyang tipanan between them at sa Panginoon, between Israel and the Lord. At kapag ito'y kanilang ginawa, kayo ay magiging aking sariling pag-aari. At notice, mga minamahal mga kaibigan, sa talata, na higit sa lahat ng mga bayan. So, talagang hindi natin pwedeng itanggi, ikaila, na ang Diyos may piniling kanyang sariling bayan. At itong sariling bayan, higit sa lahat ng bayan. Espesyal, mga minamahal mga kaibigan, mga kapatid. Kaya mahalaga din na mapansin po natin ang nais ng Diyos sa Israel. Tunay na pagtupad at tunay na pagsunod. Hindi po pwedeng magiging bayan sila ng Diyos, o special na bayan ng Diyos, na inineglect nila yung pagsunod, ilineglect nila yung pagtupad, dahil yun ay tipanan nila ng Diyos. Okay, tingnan pa natin ang kasunod, mga minamahal mga kaibigan. Ito pong layunin ng tipan na ibinigay ng Diyos. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So, nandun sa puso at kalooban ng bayan ng Diyos, ilalagay niya ang kanyang kautusan. Ibig sabihin po, bakit doon? Bakit hindi na sa bato na nung una nilang pagtatagpo, sa bato inilagay? Sapagkat nais ng Diyos na ito'y forever at hindi mawawala. Hindi may itsapwera, hindi mabibigyan ng maliit na halaga. Mga kapatid, pansinin nyo ha, nais ng Diyos na ito'y maiiwan sa loob natin, sa puso natin. Ano pa? Sapagkat ito ang pakikipagtipan aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip
at sa kanilang mga puso, aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So, makita natin dito mga minamahal, mga kaibigan, yung connection ng Diyos at sa kanyang nilalang. Connection ng Diyos at sa kanyang bayang pinili, special na bayan. Ang nagko-connect sa kanila mga kapatid ay ang tipan. Di ba? Ang tipan. At ano yung tipan? Ang tinutukoy ng Diyos na tipan. Yun yung kanyang kautusan na inilagay sa puso. Talagang, kung sa technology pa, built-in sa bayan ng Diyos. Supposed to be ang kautusan. Kaya, kung makikita niyo, ang bayan ng Diyos, talagang maririnig ninyo sa buhay nila, makikita ninyo, nare-reflect ng buhay nila yung kautusan na ipinagkaloob ng Diyos. Yan po hindi maisi-separate. Kaya ang bayan ng Diyos, talagang makita natin doon sa patuloy natin pagbabasa ng Biblia, sa Revelation, na ang katangian ng bayan ng Diyos, makita natin doon, tumutupad sa utos ng Diyos. Bakit? Hindi ho naaalis yan eh. Nandyan yan, nakalagay sa kanilang kaloob-looban, sa puso at sa isip. Naalala ko ito, Pastor Josh at Pastor Ishmael, itong salitang tipan. Kasi na-assign ako sa Quezon. Nagulat ako, may isang bata na, oy, meron kang katipan. So, katipan. Yung salita palang sweetheart o girlfriend, jowa sa atin, pagdating doon sa Quezon, katipan. So, nakita ko doon na sa kanila, pag sila'y umibig, talagang mayroon ng kaisipan na seryoso at talagang hindi siya basta-basta inaalis o iniiwan. Sa dito sa ating pag-aaral mga minamahal kapatid, ang tipanan ng Diyos na nais ipagkaloob sa atin between us, between Israel and between Him, ay yung tipanan na hindi naalis. Yung tipanan na hindi na iitsapwera o kaya naman ay na bibigyan ng maliit na halaga. So I hope and I pray na makikita natin ito paano tinatag ng Diyos ang tipanan niya between Him and His people, special people. So pagpapatuloy po natin, mga prinsipyong itinuturo, mga minamahal na kapatid, ang Diyos ang unang humakbang para magtatag ng relasyon sa kanyang bayan. Napakasarap isipin, no? Napakasarap isipin na ang Diyos mismo ang nanguna, nagpasimuno, gumawa ng first step para gawin itong relasyon at pakikipagtipan sa atin bilang kanyang bayan, mga minamahal na kapatid. So, doon natin makikita na ang effort, Diyos ang gumagawa talaga. Sa atin ay, sa papasok na lang tayo sa tipanan na yon, mga minamahal mga kapatid. Pangalawa, ang relasyon natin sa Diyos ay nakabatay sa isang tipan kung saan may mga kondisyon, pagsunod, at mga pangako ng pagiging kanyang bayan. So, makita natin, two-way po ito mga kapatid, yung tipanan na binabanggit sa atin, sa ating pong pag-aaral. Two-way, wherein ang Diyos ang nagbigay ng tipan, may kondisyon siyang nilagay, ito yung pagsunod natin. Kasi mapapatunayan, maipapakita at maisasalamin mo yung iyong relasyon sa kabilang partido na nakipagtipan sa iyo sa magitan ng pagsunod sa kondisyon na nakapaloob doon po sa tinatawag na tipanan. At ano ang nagiging bunga noon ng tipanan na yon? Mananatili ka bilang kanyang bayan. So, Diyos at kanyang bayan ang nagbibigay sa kanila ng ang kondisyon na nandoon, susundin mo ang sinabi ng Diyos na siyang nagbigay ng tipanan at ang makukuha mo doon sa pagsunod mo sa Kanya ay maging Kanya kang bayan. So makikita natin doon na itatatag ng maayos yung tipanan na ito. Pangatlo, tinatawag tayo ng Diyos na maging natatanging bayan. Niyan na may layuning ipakilala siya at ang Kanyang karakter sa iba. So makikita natin dito na hindi lang pumasok tayo sa tipanan, ay doon lang po nakabatay ang ating function, mga kapatid. Kasi pagpasok natin sa tipanan kasama ang Diyos, may mangyayari pa. May gagawin tayo. Sa ating pagsunod, ang nagiging bunga noon, nagiging kanyang bayan tayo, mga kapatid, at ipapakilala natin siya. Yung purpose noon, maipakilala natin ang Panginoon at ang kanyang karakter. Kasi kagaya ng nangyari kay Kristo, nung siya ay nasa lupa, mga kapatid, siya ang nagpakita at nagpakilala ng invisible na Diyos na kanilang sinasamba. Siya yung perfect image ng Diyos dito sa lupa. So, ganun din mga kapatid, ang Panginoong Hesus nasa langit na. So, sino ang magpapakilala noon mga kapatid? Yung kanyang bayan. Tayo ho, mga kapatid, tayo ho ang magpapakilala ng karakter ng Diyos sa sanlibutan ito. Pang-apat, bilang kaharian ng mga pari, tayo ay may responsibilidad na iugnay ang iba sa Diyos
at ituro sa kanya ang mga daan. Mga kapatid, kung kaya sinasariwa sa atin araw-araw at linggo-linggo ang weekly ang ating pong misyon. Makita natin doon yung misyon. Sapagkat ito hong ating gawain, mga kapatid. Alalahanin ho natin, tayo po ay kaharian ng mga pari. Mahalagang salita, mahalagang bagay na unawaan natin ito, mga kapatid. Kaharian ng mga pari, tayo yung ginagawang ahensya ng Diyos para ang mga taong nasa paligid natin ay maiugnay natin sa Panginoon, mga kapatid. Kumbaga, kailangan ng tao ng ahensya, ng sanlibutan ng ahensya para magkaroon sila ng connection sa ating pong Panginoon. Dahil sa kasalanan na siya ang naghiwalay, mga kapatid. At panghuli, ang pagiging banal na bayan ay nangangulugang pagiging hiwalay sa kasalanan na nakatalaga sa Diyos. Ito po ay gustong-gusto kong idein dito, mga kapatid, yung sinabi ni ng ating bagong GC President. Yung sabi niya, we the Adventists must stay distinct but not distant. No? Manatili tayo, mga kapatid, sa tinatawag na banal na pamumuhay. Susundin natin ang atas ng Diyos, gagawin natin ang prinsipyo at lalo tigit itong kondisyon na ibinigay ng Diyos na nakapaloob doon sa tipanan, ngunit hindi tayo lalayo sa sanlibutan para sila ay mailapit natin sa Panginoon. Patuloy natin gawin ang kabanalan ng buhay, sikapin natin na sundin ang kalooban ng Diyos, pero hindi tayo lalayo sa mga taong ito dahil sa patuloy nating paglilingkod, pagkakawang gawa, maipapakilala natin ang Diyos natin pong sinasamba. So yan po ang aking pong may share dito po sa mga prinsipyong itinuturo sa unang puntos, mga minamahal mga kapatid. Thank you, Pastor Erniel, sa inyo pong naibigay na highlights and at the same time po yung mga lessons na makukuha po sa point number 1. Habang nagdi-discuss si Pastor Erniel, ngayon ko lang naisip, hindi ko ito naisip nung ginagawa ko yung outline. Pagdating pala sa ating relationship sa Panginoon, when you say tipan, di ba, relationship, ay hindi pala pwedeng mangyari na nakikipagrelasyon ka nung wala kang sinusunod na batas. Hindi pala pwedeng mangyari na may relasyon ako sa Panginoon pero ayaw ko ng 10 Commandments. Hindi pala pwedeng ganun. So, applying it in our generation today, when it comes to relationship sa magulang sa anak, relationship ng mag-sweetheart, relationship ng mag-asawa, dapat talaga merong sinusunod na pamantayan. Hindi kasi ang dating ng generation ngayon ay kung mahal nyo ang isa't isa, dapat wala ng bawal-bawal, dapat wala ng batas-batas, ganyan. Kasi mahal nyo ang isa't isa. Yan yung parating ngayon. Pero kung babalikan po natin itong in-explain ni Pastor Erniel, when it comes to relationship, hindi pala pwedeng mag-exist ang relationship nang walang sinusunod na pamantayan. At yun po yung sa ating Panginoon. At the same time, it carries responsibilities. Ano po yung responsibility? Yung tipan natin sa Panginoon, ang responsibilidad ay ma-extend ito sa lahat ng mga tao. So, thank you, Pastor Erniel, sa inyo pong naibahagi na ito sa pagdidiin ng point number 1. So, para po sa ating discussion, ito po yung tanong. Isipin na pagiging natatanging kayamanan ng Diyos. Anong mga espesyal na pribilehiyo ang saklaw nito para sa iyo? At follow-up question po doon ay, anong mga natatanging responsibilidad ang magkakaroon ka ng buong puso mong, kapag ito'y buong puso mong tinanggap? Ibig sabihin ay, ikaw ay once na tayo pinagkaroon ng relationship sa Panginoon, nilalagay po natin yung ating sarili sa isang pwesto, isang posisyon, na tinitreat tayo ng Diyos bilang isang kanyang natatanging yaman. So sa iyong sarili, pagtanggap mo ng katotohanan nito, yung kayamanan ng Diyos, ano sa palagay mo para sa iyo yung privilege na kasakop nito? And at the same time, ano yung responsibility na kaakibat nito? So unahin po natin si Pastor Ish and then sunod po si Pastor Erniel. Ayan. So number 1 po, isipin ang pagiging natatanging kayamanan ng Diyos. Anong mga espesyal na pribilehiyo ang saklaw nito para sa iyo? Sa akin po ay ang Panginoong Diyos, sabi nga ni Haring David ay, you are my portion, O Lord. Ayan, sabi niya. Ibig sabihin, para kay Haring David ay iyon na ang aking trono, iyon na ang aking kaharian, iyon na lahat. Basta ang Diyos ang aking kayamanan.
Yun ang motto niya, lagi ano po. So nakikita ko din yun sa ganoong kaparaanan na ang Panginoon ay talagang natatanging kayamanan. Ano po, hindi mo pwedeng ipagpalit at ito'y dapat na hindi mawala. Mawala man ang iba, mga mahal na mga kapatid, ay wag lamang ang mawala ay ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. So, sa akin po ay anong special na pribilehiyo ang saklaw nito? Marami. Proteksyon sa atin ng Panginoon. Kung iisa-isahin ko, hindi ako matatapos eh. Pero bigay ako ng ilang halimbawa. Yung protection, yung pagliligtas ng Panginoon, lalo na higit sa akin, madalas ay nakasakay sa motorsiklo, iniingatan tayo ng Panginoon. Pagbibigay ng mga provisions para sa ating mga pangangailangan, pagkain, ano pa, buhay at lakas, kalusugan, di ba? Mga opportunities at ganoon din mga mahal na kapatid, lalo higit yung pagliligtas ng Panginoon, yung salvation na tinutukoy. Ano po? At saka, marami pang iba. Ano po? So, para sa akin, ang saklaw na pribilehiyo nito ay napakarami. Buong buhay ko, bawat aspeto ng buhay ko ay saklaw ng pribilehiyo na ang Panginoong Diyos ang siyang natatanging kayamanan. Kaya nga, sabi ko mga kapatid, ay madalas tayong maawit nga noong Take the World but Give Me Jesus, pero hindi natin madalas na nauunawaan. May iba pa na ayaw pang tanggapin iyon. Ayaw pang tanggapin yung kanta na iyon. Pero ang katotohanan ay talagang ang ating Panginoong Diyos ang dapat na maging lahat para sa atin. Kadalasan ng ating iniisip, ang Panginoong Diyos ay parang kadalasan ginagawa natin, isinasantabi natin siya, tapos hinahanap natin muna yung ating mga pangangailangan. Pero ang turo sa atin, unahin mo ang Diyos at siya ang magpo-provide. Yan, yun ang turo sa atin. So, yun po ang masasagot ko dyan, Pastor. At doon sa pangalawa namang tanong, anong mga natatanging responsibilidad ang magkakaroon ka na buong puso mong tinatanggap? Ayan. Sa akin ay yung aking pagiging pastor. Hindi ko ito inakala na kung saan ay dito ako mapupunta sa ganitong klase ng profession. Bago ako magkolehiyo ay naka-line up na yung mga possible na mga profesyong gusto ko para sa aking sarili. Pero ang Diyos ay tumawag sa akin at ito ay tinanggap ko ng buong puso. Bago yung aking pag-enroll, Pastor, ng AB Theology, ay dumaan din ako sa ilang gabi na iniisip ko, mawawala na yung aking yung mga pangarap ko dati. Hindi na ako kapag ganito, ganyan. Ayan. Pero sabi ko, what's the use kung magkaroon man ako ng ganun? Pero maaring mapariwara ang aking buhay. O kaya naman ay maaring maihatid ako sa pagsinsay sa pananampalataya. Kaya with the support of my parents, sabi nila mas lagay daw po ang loob nila na ako'y nasa banal na gawain ng Panginoon kaysa sa anumang bagay na kung saan ay parang sabihin natin hindi naman imposible na ikaw ay mapahamak, di ba? O mapariwara sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi yung garantiya. Pero ang sa kanila at sa akin, ang ibig ko sabihin ay mas may tendency at may posibilidad, mas malaki ang possibility na tayo mag-stay sa pananampalataya kapag tayo lingkod ng ating Panginoong Diyos. So, sa akin po ay buong puso kong tinatanggap yung responsibility na yon. Sabi ko nga, kung pwede lang mag-repeat ng buhay, hindi ko pa rin tatanggihan ang pagiging pastor. Siguro, tatanggapin ko ang pagiging pastor, siguro mas paghuhusayin pa. Pero hindi papalitan ang pagmiministeryo. Ayan. So, yun ang aking masasabi patungkol diyan. Na ito yung tipanan sa ng Panginoon Yung aking pakikipagtipan sa Panginoon na nakasalalay ayon sa kanyang mga pangako na hindi ako iwan, tutulungan ako lagi, at pag ako'y bumabagsak, parating iaangat ng Panginoon at ipapakita niya yung kanyang mga dakilang bagay sa aking buhay. Thank you, Pastor Ish. Pakinggan naman po natin si Pastor Ish. Ayan. Marami akong nakuha doon sa sinabi ni Pastor Ish. Marami akong natutunan. I hope doon din sa ating mga viewers, nakita niyo yung mga nakita ko at iba pang hindi ko nakita marahil ay nakita niyo rin at napakinggan doon sa bagay na yun. Masarap
pala ma-realize na tayo yung natatanging kayamanan ng Diyos. 'Di ba? Kasi habang binabasa ko tong tanong, nagre-reflect sa akin yung lahat ng ginawa ng Diyos doon sa krus, ang kanyang ginawang paghihirap, pagdurusa, pag-alay ng kanyang buhay. Doon ko na-realize na talagang tunay na tayo yung natatanging kayamanan ng Diyos. So nakita kong saklaw dito mga kapatid ay, masasabi ko isang salita, provider ang Diyos. Ultimate source ng lahat ng ating pangangailangan. Pero ang gustong-gusto ko doon lahat ng nasa saklaw, ang gustong-gusto ko doon yung pagiging provider po niya at source ng peace, mga kapatid. Kasi yun yung kailangan ngayon ng sanlibutan. Pinakakailangan ng sanlibutan, yung peace na yon. At sa responsibilidad naman po na niyakap ko, tinanggap, yung pagiging isang agent ng Panginoon, missionary ng Panginoon para sa salvation din po ng iba pong nangangailangan ng kaligtasan. Dahil bagaman alam natin ang katotohanan, pero marami pa po sa sanlibutan ang hindi talaga alam ang katotohanan na sila'y natatanging kayamanan din ng Diyos. Na dahil sa kanila ay namatay ang Diyos. Dahil sa kanila sakripisyo ang ating Panginoong Hesus. At sila po ay inalay din ng Diyos ang kanyang buhay para sa kanilang kaligtasan. Pero ang malungkot po, hindi po nila alam yon. Kaya ho, mga kapatid, tayo sama-sama, natin pong ipaabot at dalhin ang pabalita ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga tao. Sila ay madala sa kaligtasan. So sa akin ang pagiging missionary, mga kapatid. Yun po. Maraming salamat, Pastor Erniel, sa inyong kasagutan. Sa akin personally, it's both privilege and responsibility yung ako ay maging pastor. Yun para sa akin. Kasi, syempre, alam ko rin naman yung buhay ko noon. Hindi naman ako perfect. Marami rin akong kahinaan. Until now, pinaglalabanan. Yung maging bahagi ako ng gawain ng Panginoon, para sa akin, it's a privilege. Na kahit ako ay hindi kasing galing ni Pastor Erniel, kasing galing ni Pastor Ish, ay niloob pa rin ng Panginoon na maging bahagi ako ng gawain ng Panginoon. And it carries a responsibility para sa akin kasi nga, tao yung hinahawakan natin eh. Unang-una, family, and then yung mga church members natin. So, the way I behave, kung paano ako makipag-usap, pakitungo sa mga tao, kung paano ako mag-isip towards them, yun ay napakalaking responsibility para sa akin kasi binigyan ako ng Diyos ng privilege. So, I have to be careful. Kailangan kong matutunang kalimutan yung sarili ko for the sake na mauna ko yung pangangailangan ng iba. Yun yung para sa akin yung responsibility at the same time na kasama nung privilege na pagiging manggagawa ng Panginoon. Ano po? So, thank you po mga pastor sa inyong kasagutan. Proceed po tayo sa point number 2. Ipipresent po sa atin ni Pastor Ish. Pastor? Pastor Ish, naka-mute kayo, Pastor. Ayan. So, pangunahing papel ng kautusan ng Diyos, katangian at gampanin ng kautusan. Hayaan nyo pong basahin ko muna sa inyo ang talata and then dadako tayo sa mga points. Ano po? Sabi po ng awit 19:7 hanggang 9. Ang wika po ay, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanag-uli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Ayan. Ito po ay pinapakita, mga kapatid, ang katangian ng kautusan. At bilang kautusan na kung saan ay ang pinagmulan ay ang ating Panginoong Diyos, sa lahat ng mga utos, kapag ikay nag-uutos, dapat yun yung nagre-reflect sa iyong karakter. Hindi ka pwedeng magsabi na, ay bawal ang makalat, pero ikaw yung number 1 na makalat. Hindi ka pwedeng magsabi na bawal ang maingay, pero ikaw yung pinakamaingay. Bawal ang chismosa, pero number 1 ka sa pagchichismis. Diba? So, ibig sabihin, ang kautosan ng Diyos ay refleksyon ng kanyang karakter. Kaya kung ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagpapanag-uli ng kaluluwa, tiyak, at pinagmumula ng kaalaman, matuwid, nagpapagalak sa puso, ibig sabihin, mga kapatid ko, ganyan din ang karakter ng ating Panginoon.
At kaya nga ang kautusan na siyang written, o sabihin natin transcript ng karakter ng Panginoong Diyos ay parehas ang katangian sa tagapagbigay ng kautusan. Sakdal ang Diyos ay nagpapanag-uli ng kaluluwa, tiyak, nagpapagalak ng puso, matuwid, nagbibigay ng katalinuhan, at siya ang liwanag at siya ay dalisay. Ganon din ang ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa dulo ng talata, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. So mga mahal na mga kapatid, ang pagkakaloob ng kautusan ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel ay hindi lamang upang sila ay hindi lamang para mabago ang kanilang buhay. Ang totoo, sa kanilang pagsunod sa Panginoon, unti-unti silang binabago ng Panginoon patungo sa kanyang likas. Dahil kung ikaw ay, katulad, for example, ikaw ay magnanakaw doon sa Ehipsyo, naging magnanakaw ka, the more na sinusunod mo ang kautusan ng patungkol sa hindi pagnanakaw, nagiging katulad ka ng Diyos sapagkat ang pagnanakaw ay hindi katangian ng Diyos. So, kung tayo po mga mahal na mga kapatid ay tinitignan natin ang kautusan sa positibong pagtingin, ay hindi tayo mahihirapan na ito ay sundin. At ikagagalak pa natin na ito ay tuparin sapagkat dito tayo nadadalisay sa pagiging mga Kristiyano at pag-uugali na kung saan ay patungo sa katulad ng sa Panginoong Hesukristo. Dito po ay may mga prinsipyong itinuturo sa atin. Ano po? Una, ang kautusan ay nagpapahayag ng karakter ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, matuwid at mabuti, gayon din ang kanyang kautusan. Nabanggit ko po yan sa inyo. So hindi mo pwedeng sabihin na ang kautusan ay lumipas na. Yan ang implikasyon nun. Hindi mo pwedeng sabihin na ang kautusan ay lumipas na. Dahil sa kung ang kautusan ay lumipas na, ay yung pag-uugali ng Diyos lumipas na, hindi. So, ang kautusan ay mananatili na siyang batayan ng paghahari ng Diyos sa buong nilalang niya. Ang kautusan ay dapat tignan sa positibong liwanag bilang gabay at proteksyon, hindi bilang isang pabigat. Ayan. So, pag tinitignan natin mga kapatid, ang kautusan na ito ay parang puro prohibitions, restrictions, mahirapan ka talaga. Pero kung uunawain mo ito na ito ay deklarasyon ng Panginoon sa panibagong buhay, sa buhay na kung saan ay hindi makapaghahari sa iyo ang kasalanan, kundi papalayain ka ng Panginoon, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo po ay mas magagalak na tuparin ito. Kaya nais kong i-share sa inyo yung isang talata kay Haring David. Tingnan nyo po. Haring David, lagi niyang sinasabi sa Psalm 119 verse 18. Lagi niyang sinasabi na, "Open mine eyes, O Lord, that I may see beautiful things out of thy law." Di ba? Ang ganda mga kapatid na yun ang pagkakasabi niya. Buksan nawa daw ng Panginoon ang kanyang mata upang makita niya yung mga magagandang mga bagay na nagmumula sa kanyang kautusan. So, napakahalagang ating hilingin sa Panginoon na buksan ang ating mga mata. Kaya nga sa Laodicean stage, di ba? Meron silang eye salve dahil ang isang bahagi ay bulag sila. Bulag sila sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Bulag sila sa pag-unawa sa kung ano ang talagang kahulugan ng pagsunod ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't ihiling natin sa banal na Espiritu na buksan ng ating mga mata, makita nawa natin yung mga magandang bagay sa kanyang kautusan, lalo't higit mga kapatid ko, na ito ay magre-resulta sa atin pong pagsasabuhay ng mga bagay na ating nasumpungang magbuti mula sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang kautusan ng Diyos ay nag-purify ng ating kaluluwa. Kapag napasimulan natin na makita yung kagandahan ng pagsunod sa ating Panginoong Diyos, ay mas ipapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kaaya-aya at kagiliw-giliw na mga kaloobang hindi pa naipapahayag sa ating buhay. Kaya mga kapatid ko, di ba? Sabi ko nga nung nakaraan na pag hindi mo tinupad ang kalooban ng Diyos na naipahayag na sa iyo, hindi niya ipapakita sa iyo yung mga unrevealed will
ng Diyos para sa sarili mong buhay. So, ang kautusan ng ating Panginoon ay pundasyon. At dapat itong tignan sa positibong paraan. Hindi pabigat, kundi proteksyon ng Panginoon. Ang kautusan ay isang karatula na nagtuturo kay Jesus na nagpapatawad ng ating mga kasalanan at bumabago ng ating mga buhay. Ang kautusan, mga kapatid, ay napakahalaga. Pero ang kautusan ay hindi tagapagligtas. Ang kautusan ang tagapagturo kay Jesucristo. Kaya kung inyong naaalala, yung talata na masusumpungan sa Galatia 3:24, di ba? Ang sabi doon kung magkagayon nga, ang kautusan ay ang ating tagapagturo na naghahatid sa atin kay Jesucristo. Ano po? Ayan, na upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan yung sinasabi ng talata, mga kapatid. Hindi po tagapagligtas ang kautusan, kundi ito ay nagpapakilala ng ating pangangailangan at itinuturo tayo sa makakasagot sa ating mga pangangailangan. Walang iba kundi si Jesucristo. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan, mga kapatid. Ano po? At ang kautusan ay tumutulong sa atin para ituro tayo sa makakasagot sa problema ng kasalanan. At wala nang ibang makakasagot dyan kundi si Jesucristo. At siya din ang nagbabago ng buhay ng mga taong lumalapit sa Kanya. So, mga kapatid, ang kautusan, di ba, ang paghalimbawa nga sa Biblia, ito ay salamin. Pag humarap ka dito, ito ay refleksyon ng karakter ng Panginoon. Pag humarap ka sa karakter ng Panginoon, makikita mo, ay, ang layo pala ng karakter ko sa Kanya. Ako pala ay mamamatay tao at kasi ako ay magagalitin. Ako pala ay adulterer kasi yang hindi malinis ang aking kaisipan. Sa pamamagitan ng pagharap sa kautusan ay naipapahayag ang atin pong mga karumihan, ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, di ba, hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi dahil sa kautusan ng Panginoong Diyos. Ayan. At ipinagpapasalamat niya na dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos ay nagkaroon siya ng panibagong buhay. Ayan. So mga kapatid ko, ang kautusan ay hindi mo pwedeng alisin sa buhay ng isang Kristiyano. Bagamat ang pagsasaad ng Biblia, tayo nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos, ang ibig sabihin nun, malaya na tayo. Malaya na tayo sa malaya na tayo mula sa paggawa ng kasalanan dahil tayo ay gagawa na ng katwiran ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na nasa ilalim na tayo ng biyaya ay wala na ang kautusan. Habang nananatili tayo sa biyaya ng Diyos, ang kautusan ang nagsisilbing boundary. Na kapag tayo lumagpas dito at atin itong isinalangsang, tayo ay nahihiwalay sa ating tagapagligtas. So, ang kautusan ay hindi nagliligtas ngunit nagpapakita ng ating pangangailangan para sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Araw-araw dapat nating makita, mga kapatid ko, ang ating pangangailangan sa biyaya ng Diyos. Dahil araw-araw may posibilidad at tiyak tayo ay nagkakasala sa ating Panginoon dahil may mga bagay minsan na tayo hindi natin alam na pagkakasala pala sa Panginoon, di ba? At ating pong kinakailangang hilingin sa Panginoon ang Kanyang pagliligtas. Hindi dahil sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Pero ang kautusan, laging nandyan upang ipakilala sa atin na may tagapagligtas. Kaya ang ibig sabihin na alisin ang kautusan at ipawalang bisa ang kautusan, ang ibig sabihin din ito ay mawawalan ka na ng tagapagturo kung sino ang dapat mong lapitan na siya makakasagot sa iyong problema ng kasalanan. Ayan mga kapatid, so ang kautusan ay parang salamin, nagpapakita ng ating mga kabintasan, nagtuturo sa atin na kailangan natin ng pagbabago. Kaya po kapag inalis natin ang kautusan, ibig sabihin ay inaalis na rin natin ang recognition na kinakailangan natin ng pagbabago sa ating buhay. So mga kapatid, malinaw po ang papel ng kautusan. Ang kautusan ay mananatiling nariyan. Ang kautusan kung paano ang Diyos ay walang hanggan, ay mananatiling walang hanggan. Ang mga kautusan ito na moral, may kinalaman sa kasalanan, mga kapatid ko, ay binabahagi sa atin ng Biblia na ito daw po ay naikategorya sa dalawang kautusan. Ang pag-ibig sa Diyos, ang una, ang pangalawa ay ang pag-ibig sa tao. Lahat ng kautusan ng Panginoong Diyos, maging itong mga moral o pati na yung mga kautusan ng Panginoon patungkol sa pagbabautismo, pagmimisyon, mga pag-iingat ng kalusugan, lahat po ng iyan ay nauuwi sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na kautusan ng pag-ibig. So, kung ikaw ay sasalangsang, sabi ng Biblia, sa isa sa mga ito, nagiging makasalanan ka sa lahat.
sapagkat ang katuruan ng kautusan, ito ay sakdal. Ito ay panglahatang aspeto ng ating buhay, mga kapatid ko. Kaya po, ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay distinct sa mga madadatnan ng Panginoon sa huling kapanahunan, sa kanyang ikalawang pagparito. Ang sabi doon, ang mga banal ay na nagtitiyaga ay ano po? Ay nag-iingat ng kautusan ng ating Panginoong Diyos at may pananampalataya na katulad ng sa Panginoong Hesukristo. Kung si Hesukristo ay kanyang sinunod ang kautusan, bakit hahamakin natin si Jesus kung siya ay ating kinikilalang Panginoon sa pamamagitan ng pagsasabing wala ng utos? Diba? Dapat tayo ay maging halimbawa din kung papaanong ating Panginoong sinusundan ay naging masunurin sa kautusan ng Diyos, tayo din may maging masunurin sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan at merito ng biyayang ipinagtagumpay ng ating Panginoong Jesus. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Pastor Ish, sa pagdidiin po ng point number 2. Ipinakita po sa atin sa puntong iyon yung connection po ng kautusan sa biyaya ng Panginoon. Ano po, ito po'y parang mag-asawa na hindi nyo po pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng may biyaya pero walang kautusan. At hindi rin pwedeng may kautusan pero walang biyaya. So, kailangan magkalaki po yun. Thank you, Pastor Ish, kasi ipinakita nyo po yung papel nito sa buhay natin. Kaya hindi talaga pwedeng mawala. Ano po, kahit ayawan natin, talagang nandun pa rin, mananatili po yung papel ng kautusan sa buhay po ng tao. Na we have to accept. Kasi kapag hindi po natin ito in-accept, para tayo naglalakad sa daan na putol. Hindi natin alam kung saan tayo hakbang kasunod. Hindi natin alam kung ano yung next step na gagawin po natin kasi wala tayong batayan sa buhay. So thank you, Pastor Ish. So ito po yung ating tanong for this point number 2. Paano mo personal na pinahalagahan ng kautusan araw-araw? At paano mo pinagsasama ang pagsunod sa kautusan at pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay? So ito po yung gagawin natin practical bilang pagpapahalaga po natin sa kautusan ng Panginoon. So unahin natin si Pastor Erniel and then si Pastor Ish. Pastor? Ayun, salamat po. Napakaganda po ng reflection question natin, mga kapatid. So, sa akin po, araw-araw pinapahalagan ko ang kautusan bilang siya yung naging bahagi ng aking buhay, no? Araw-araw. Tuloy, mga kapatid, maraming nagtatanong, paano susundin ng Adventist yung kautusan? 10 utos yan, tapos ay babantayan mo araw-araw. Sabi ko, hindi ho. Yan ay gawin mo paraan na lang ng buhay. Kumbaga, dadaloy na lang yan eh. Kasi sa atin, nasanay tayo na ang kautusan na papakilala sa atin mula nung tayo mga bata pa, naintindihan natin hanggang habang tayo lumalaki. So ngayon, nagiging ano na lang siya, dumadaloy na lang siya, nagiging flow na lang ng buhay natin araw-araw. Na kapag ikaw ay, for example, naglalakad ka sa daan, nakakita ka ng nag-aaway, o kaya naman nagsasalitaan, o kaya pwedeng pagchismisan ng mga bagay-bagay, ikaw na lang iiwas na, kaya mo na sila, ipanalangin na lang natin yung buhay nila. Kasi, kaysa makichismis ka rin, ibig sabihin ay, para ka na ibig sabihin doon, mga kapatid, sa simpleng paraan ng buhay natin, yung pag-iwas, mga kapatid, sa hindi nakakabuti sa atin at hindi nakakabuti para sa kanila, ayun ay malaking bagay na pagpapahalaga natin sa kautusan ng Diyos. No? At isang bagay pa rin, mga kapatid, na gusto kong idiin, yung pagmamahal sa lahat ng tao sa paligid. Opo, pwede nating ikatwira na mahirap magmahal, pastor, lalo na pag hindi ba kakilala, lalo na pag hindi ka mahal-mahal yung mga ugali. Ay, mga kapatid, hindi ko sinasabing madali lang sa amin mga pastor na mahalin ng iba't ibang klase ng ugali dahil naka-adjust na kami. Pero dumating din ako sa punto na may mga nakakairitang tao din talaga. Pero ang Panginoon ang magta-transform ng puso mo at paningin mata mo habang sila nakikita, tinitingnan mo. Matututo ka talaga. Tunay yan. Matututo ka talagang mamahalin mo yung mga tao na yan sa paligid mo. So sa akin po, ganun ko siya pahalagahan, yung kautusan araw-araw. Yung i-practice mo lang yung gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay. Not necessarily, natitingnan mo lagi yung utos. Number 1, nasunod ko na. Number 2, parang hindi pa. Hindi ho. Magiging pabigat po siya pag ganyan po natin titingnan yung kautusan. So, paano mo pinagsasama-sama ang pagsunod sa kautusan at pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay? Yun, mga kapatid. No? May mga panahon na tayo ay nagkakaroon doon ng tinatawag na na-reach natin yung limit ng pagkakamali. For example, nagkakamali tayo.
sa simpleng salita, palagi nating isuko ang ating sarili sa Panginoon. Ihingin natin ang kapatawaran. Wag na wag po natin kakalimutan na ang Diyos ay, bagaman siya po ay nagre-require ng ating obedience, ay mapagmahal din po siya at mapagpatawad na Diyos, mga kapatid. At ganoon din ang ipapakita natin sa mga tao sa ating paligid. Matuto rin tayong magtumanggap sa kanila, tanggapin sila, i-deny ang ating sarili, mahalin natin sila, patawarin natin kung may mga nagkakasala sa atin. Dahil yun po ang susi, mga minamahal mga kapatid, na tunay na maire-reflect natin ang buhay ng Panginoong Hesus sa ating buhay sa bawat araw. So yun lang po. Thank you, Pastor Arniel, sa inyong kasagutan. Pakinggan naman po natin si Pastor Ish. Ayan, so sa akin naman po, paano pinapahalagahan ang kautusan sa araw-araw? Ayan, napapahalagahan ko ang kautusan sa pamamagitan ng pagsunod sa kung saan ay udyok ng aking konsensya. Ayan, ano po? Kasi hindi na natin kinakailangan pang yung parang magkaroon ng checklist para sa kautusan. Ang sabi kasi ng Panginoon, Jeremiah 31, ang sabi niya dito sa Jeremiah 31:33, sabi niya, isusulat ko sa iyong ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. So, mga kapatid ko, ang kautusan ay laging nandyan. Kapag nakilala mo ang kautusan ng Panginoong Diyos, pag nakilala mo yung will ng Panginoon, sinusulat yan ng Panginoon sa iyong puso. At every time na ikaw ay kumikilos at ikaw ay nandun na sa temptasyon ng paggawa ng kasalanan, i-remind ka niyan kasi na-imprint na yan sa konsensya mo. Naisulat niya ng banal na espiritu. So, kaya dumadating doon yung konsensya na sasabihin sa atin na, uy, masama yan. Ay, bakit ba tayo nagkaroon ng konsensya na gano'n? Ayun, dahil sa pagkaalam natin ng kautusan ng Diyos, isinulat na sa ating mga puso. So, napapahalagahan natin na ang kautusan ng Panginoon sa pagsunod sa atas ng ating konsensya. So, isa itong challenge sa atin, Pastor Kapag hindi natin minemeditate ang kautusan ng Diyos araw-araw, paano natin mapo-fortify, masusuplayan yung strength ng ating konsensya? Alam nyo ba ang konsensya, mga kapatid, napapalakas po yan? Napapalakas po yan sa pamamagitan ng palagi ang pag-meditate sa salita ng Diyos, pag-meditate sa kautusan ng ating Panginoon. Di ba? Kaya sabi ni Haring David, I delight to do your will, O God. Thy law is in my heart. Ang kautusan ng Panginoong Diyos, isinusulat niya sa ating mga puso. Ang ginagawa ng sanlibutan, ang ating puso, lalaman na ng kung ano-ano para mawala yung naitanim ng banal na espiritu sa atin. Kinakailangan natin panatilihin po yan. Ano po? So, paano mo pinagsasama ang pagsunod sa kautusan at ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay? So, mga kapatid ko, ang kautusan ay ang kautusan ng Panginoong Diyos kapag ito ay nangungusap sa atin, lalo na kapag nandun na tayo sa tukso, sa panahon ng tukso, ang biyaya ng Panginoong Diyos ay ipagkakaloob sa atin, pati na yung lakas na masunod ang kanyang utos kapag nagdesisyon tayo na sundin ang kanyang utos. Sa akin, Pastor, ay kinakailangan kong magdesisyon. Kasi hindi ko kailangang intayin pa yung pagpapalakas ng biyaya ng Diyos bago ko masunod ang utos. Dahil hindi yun mangyayari. Ang pagbibigay ng biyaya ng Panginoon ay kaakibat ng pagdidesisyon na pagsunod sa Kanya. So, kaya yung iba, na nahihirapan pagdating sa pagsunod sa kautusan ng Panginoong Diyos, ayun ay dahil sa kakulangan ng pagpapasya na makipag-alyansa sa ating Panginoong Diyos. So, paano ko ito na isasagawa, mga kapatid? Hindi ko sabing ako ay perpekto. Wala pa ako doon sa pagiging perpekto. Marami pa rin ako mga pagkukulang at mga pagbagsak, mga kapatid ko. Pero sa aking mga bahagi ng aking buhay na ako'y nagwawagi, ito ay naisasagawa ko sa pamamagitan ng panalangin. Ang pananalangin, ang paghingi ng biyaya sa Panginoon kapag nagdesisyon ka na ikaw ay susunod sa Panginoon at isurrender mo ang buhay mo na walang kakayanan, ipagkakalob ng Panginoon ang biyaya upang masunod natin ang kanyang kautusan. At ang panalangin ay laging may daladalang biyaya sa atin sa pamamagitan ng
kapangyarihan na ipinagkakalob ng Panginoon Diyos. Magiging mapagtagumpay tayo. Kaya nga ang tawag sa atin mga prayer warriors. Ano po? Mga nakikipagbaka sa pamamagitan ng pananalangin, sa pagsuko sa ating Panginoon, at pagdidesisyon na tayo papanig sa Kanya. Thank you, Pastor Ish, sa inyong kasagutan. Sa akin naman po personally, yung pagpapahalaga ko sa kautusan sa Panginoon ay naka-base yun sa pagpapahalaga ko sa Panginoon. Kasi hindi naman talaga magiging valuable sa akin ang kautusan kung wala akong pinapakita importansya sa Panginoon. So paano ko pinapakita importansya sa Panginoon? Yung kinoconsult ko siya, nagpe-pray ako, lumalapit ako sa Kanya everyday, yung aking mga, even the conscience, Pastor Ish, ay yung pumapasok sa isip ko na tinatanong mo siya kung yan ba talaga ay kalooban niya. So, yung consultation, doon ko pinapahalaga yung kautusan kasi kung gaano yung kagustuhan mo na hindi mo mapalungkot ang Panginoon, yun po ay nandun, pumapalo din po yun doon sa kagustuhan mo na pahalagahan yung kautusan. So, yung kautusan, sabi nga ni Pastor Ernel kanina, it naturally comes in you kapag mas maayos yung iyong relationship sa Panginoon. So, the way yung sa akin po pinapahalagan ko yung kautusan kung paano ko binavalue yung aking connection, yung relationship ko sa Panginoon. And then, paano ko siya sinusunod, at the same time ay tumatanggap ng biyaya. Babalik pa rin ako sa salitang yung privilege. Kasi in my own terms, in my own way, I'm not capable na sumunod sa kautusan. At masunod ko man yan letra por letra, may panahon na sasala pa rin ako sa Panginoon. So, doon papasok yung biyaya ng Diyos na i-enable niya ako na sumunod, na nagiging privilege siya para sa akin. At kapag nakita ko ang kautusan na ito ay hindi siya pabigat, hindi ko siya nakikita na parang nare-restrict yung buhay ko sa point na parang wala akong kalayaan. Pag hindi ko siya nakita sa ganung point, ibig sabihin, gumagana yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. Sinusunod ko siya na masaya ako, magaan sa loob ko, na hindi ako yung parang napipilitan dahil lamang, sige na, susunod tayo sa kautusan kasi baka ako'y may impyerno balang araw. Hindi po ganun. Yung sumusunod ka sa kautusan and at the same time you're receiving grace, ginagawa mo siya ng magkasama kasi alam mo yun na you cannot do it without the other. Hindi mo siya magagawa ng tama kapag kulang. Kulang yung atin pong aspeto ng buhay sa biyaya at the same time yung pagsunod sa kautusan sa Panginoon. So, thank you mga pastor sa inyo pong kasagutan. Proceed po tayo sa point number 3. Ito po i-discuss ni Pastor Ernel, paghahanda sa pagtanggap ng kautusan ng Diyos. So, ano ba yung kailangan natin para ihanda sa sarili natin para tayo po'y makasunod sa kautusan? Pastor? Ayan. Narinig ako, Pastor? Okay lang? Okay lang. Okay po. Paghahanda sa pagtanggap ng kautusan ng Diyos. Point number 3 na po tayo mga minamahal mga kapatid. So, tingnan po natin itong mga talata na nakapaloob po sa ating pong point number 3. Akin po munang babasahin mga kapatid ang mga talata. Una po ay dito po sa Exodus chapter 19 verse 9 to 11. Ito po yung paghahanda ng Diyos sa Israel. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ako ay darating sa iyo sa isang makapal na ulap upang marinig ng bayan kapag ako'y nakikipag-usap sa iyo at paniwalaan ka rin nila magpakailanman." At sinabi ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pumaraon ka sa bayan at italaga mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga kasuotan at humanda sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai." Next. Lalagyan mo ng mga hangganan ang bayan sa palibot at iyong sasabihin, "Mag-ingat kayo, kayo'y huwag umakyat sa bundok o humipo sa hangganan. Sino mang humipo sa bundok ay papatayin. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi siya'y babatuhin o papanain, maging hayop o tao at mabubuhay. Tao ay hindi mabubuhay. Kapag ang tambuli ay tumunog ng mahaba, aakyat sila sa bundok.
Bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinabanal na ang bayan at nilabhan nila ang kanilang mga kasuotan. Kanyang sinabi sa bayan, humanda kayo sa ikatlong araw, huwag kayong lalapit sa babae. So napakaganda ng ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel bilang paghanda. Binigyan niya ng maliwanag at malinaw na instruction. So nakikita ko dito mga minamahal mga kapatid, yung kautusan na binigay ng Diyos na nung binanggit kanina ni Pastor Joshua na ito yung boundary na hindi sila dapat lumagpas doon o kaya sumalangsang sa kautusan ng Diyos kasi tunay na sila ay mapapahamak o sila ay magkakaroon ng kamatayan o sila ay papatayin. Parang ganito rin po yung gustong ipaintindi sa ng Panginoon na doon pa lang sa panahon bago ipagkaloob ng Diyos yung kautusan, binibigyan na sila ng kaisipan, konsepto, mindset na may limitasyon lagi. Na hanggang dito lang. At pag lumagpas kayo doon, humipo kayo sa lagpas doon sa tinatawag na boundary, ay kayo'y mamamatay. So, dito, binibigyan na sila ng kaisipan ng Diyos na ang kautusan talaga, yun yung magiging guard, magiging gate, magiging pader, no? Bakod natin. Na huwag tayong lalagpas doon, huwag tayong sumalangsang. Kasi pag sumalangsang tayo doon, hindi nakalooban ng Diyos. No, hindi nakalooban ng Diyos. At tiyak na mapapahamak po tayo doon. So, titingnan po natin yung mga prinsipyong nais ituro. Number 1, mahalaga ang paghahanda sa pagtanggap ng mga kaloob ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga at paggalang. So makita natin dito mga kapatid, dinidiin ito yung kahalagahan ng paghahanda mga kapatid. So kapag ating pong nais tanggapin o tinanggap o bubuo ng relasyon sa ating Panginoon, talagang handa tayo, ihanda natin ang ating mga sarili. Bakit kailangan natin ng paghahanda? Sapagkat seryoso ang Diyos mga kapatid. Seryoso ang Diyos at ganun din supposed to be makita ng Diyos ito sa atin mga kapatid na pahalagahan natin ang kanyang nais na pakipagtipan sa atin. Pangalawa, ang panlabas na kalinisan ay sumisimbolo sa panloob na pagtatalaga sa Diyos. Dapat tayong magsikap na maging malinis ang ating puso at isipan. So dito po kasi mga kapatid, ang maipapakita lang natin ay yung panlabas sa tao. Hindi makikita ng tao yung panloob. So dito mga kapatid, nung sila inatasan ng Diyos, na sila ay labhan nila ang kanilang damit, dapat sila maging malinis, pagharap nila sa Diyos sa ikatlong araw, ihanda nila ang kanilang mga sarili, ay nais ng Diyos mga kapatid na gumawa sila, umakto sila ng refleksyon na kung paano nila tinatanggap yung instruction ng Diyos. Sa atin kasi mga kapatid, mahirap sabihin na, hindi, sinusunod ko ang Diyos. Sinusunod ko ang Diyos, kinikilala ko ang kanyang kapangyarihan sa akin, pero hindi ko susundin, ipapakita yung utos. Hindi ho ganun mga kapatid. Sa pagsunod sa Diyos, may ipapakita natin ito sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. At ang sinasabi po dyan talaga mga kapatid ay seryosong pagsunod. Talagang, kumbaga perfect obedience, binabanggit ko ulit, perfect obedience sa will ng ating Panginoon mga kapatid. Yun ang gusto niyang mangyari sa atin. So doon natin may papakita na tunay na tinatanggap natin ang kanyang instruction sa ating mga buhay. Pangatlo, ang 10 utos ay pundasyon ng moralidad at etika. Ito ay naglalaman ng mga walang hanggang prinsipyo at paraan ng pamumuhay na dapat nating sundin. Alam niyo po mga kapatid, ang sanlibutan naman, nakikita ito na-recognize ito, yung kautusan ng Diyos. Kasi binabatay doon yung mga kautusan na binibigay na ginagawa ng bawat bansa, ng Konstitusyon ng Amerika, Konstitusyon ng Pilipinas, at kung saan pa man. Seldom lang makakita ka ng bansa na okay, pwedeng pumatay, pwedeng niya. Para hindi ko alam kung wala pa akong napuntahan na lugar na may ganong kautusan na pwede ang lahat ng mga bagay na yan. So kung ating titingnan, doon yan binatay sa kautusan ng Diyos. So makita natin yung moral, yung pundasyon ng moralidad at etika, doon talaga nanggagaling sa 10 utos na ipinagkaloob ng Diyos. Ibig pong sabihin mga kapatid, hindi lang po basta generic yon. Yun talaga yung foundation mga kapatid ng lahat ng mga kautusan na pinapatupad sa ating pong sanlibutan. At panghuli, ang kautusan ay buod ng pag-ibig. Sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, ipinapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Tunay po ito mga kapatid. Kaya nung sinabi po ni Juan, mga kapatid, na ang kautusan ng Diyos ay nahati sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ito po ay tumutukoy talaga mga kapatid sa pag-ibig. No? Doon mo maipapakita ang pag-ibig mo sa Diyos at may papakita mong pag-ibig mo sa iyong kapwa kapag sinunod mo yung kautusan. Yung essence ng 10 utos ay talagang makita natin maliwanag na iyon ay pag-ibig. Na kapag sinusunod natin mga kapatid, hindi dahil takot tayo sa Diyos, kundi dahil iniibig natin ang Diyos at iniibig natin ang nagbigay ng kautusan ito para sa ating lahat.
So, yun po ang aking pong may share dito po sa mga prinsipyo na itinuturo sa third point, mga kapatid, sa pangatlong puntos. Siguro po, pupunta tayo sa reflection. Yes po. So tayo dadako sa ating pong mga questions. Ano po? Para sa reflection. Ayan. Una, patungkol sa pagtitimbang. Sa bilang na 1 to 10, 1 ang pinakamababa at 10 ang pinakamataas. Ilang grado ang ibigay mo sa iyong sarili pagdating sa iyong pagmamahal sa kautusan ng Panginoon? Bakit? Ayan. Pangalawa, paano mo inihahanda ang iyong sarili na maging handang sumunod sa kautusan ng Diyos? Okay. So, Pastor, ating i-share ang ating mga sagot dito sa ating mga katanungang ito. Ayan. So, unahin natin si Pastor Erniel and then ang inyong lingkod. Ang ibibigay ko sa aking sarili pagdating sa pagmamahal sa kautusan ay talagang kung may 11 pa, Pastor, kung mayroon pang 11 ay bibigyan ko ng 11, mga kapatid, sapagkat ganun kahalaga ang kautusan, mga kapatid. Ito po'y ang benefits po nito ay yung kabuuan ng ating buhay at ganun din buhay at pakikitungo natin sa iba, hindi lang sa sarili natin kundi sa pakikitungo din natin sa iba. Ganun ka dakila ang pagmamahal personally ko sa kautusan na ibinigay po sa atin ng Diyos. So, inihahanda ko ang aking sarili sa pagsunod sa kautusan sa pagitan po ng talagang pagsuko sa Kanya. Kasi po, mga kapatid, tunay na mahirap sundin ang kautusan ng Diyos kung hindi natin isuko ang ating sarili sa Kanya. Sa magitan lamang po, mga kapatid, ng pagsuko natin sa Diyos ng ating pong mga sarili ay tiyak na masusunod natin ang buong kalooban ng ating pong Panginoon. Yan lang po ang aking pong mai-share sa bagay na yan. Ayan. Salamat, Pastor Raniel. Ayan, syempre 10 ang sagot natin dyan. Ano po? Na ating pong minamahal ang kautusan ng Panginoong Diyos, kung paanong sinasabi natin iniibig natin ng Diyos, ay ganun din ang kanyang kautusan sapagkat ito ay ang transcript ng kanyang karakter. Ano po? Hindi ko naman ibig sabihin na pag 10 ay perfect na ang pagsunod ko sa kautusan, kundi ito yung aking rate ng love para sa Diyos at sa kanyang mga utos. Ano po? There's still sabi nga, room for improvement para sa akin at sa bawat isa sa atin, mga kapatid, and we have to recognize that. At yun, ano po, ang mahalaga ay atin pong patuloy na kung saan ay ating ipinagpapasya na iibigin natin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. Ano po, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito. Doon naman sa pangalawa, paano mo inihahanda ang iyong sarili na maging handa sumunod sa kautusan ng Panginoon? Ayan. So, nabanggit na ni Pastor Erniel yung patungkol sa pagsuko. Ano po? Yung pag-surrender, which is yun nga, ganun din po, mga kapatid, kinakailangan ko na isurrender ang aking sarili sa Panginoon. Ano po, kailangan kong i-declare sa aking buhay na ako ay pagmamay-ari ng Diyos. At kung kaya't doon sa mga nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ay ano po, yun ay pagsuko ng ibig sabihin ay ang Diyos ang siyang idinideklara mo na Panginoon ng iyong buhay. At pagkatapos nun, ikaw ay lalakad na ayon sa kanyang mga alituntunin, ayon sa kanyang mga paggabay. At ang kautusan ang naggagabay sa atin upang tayo manatili, mga kapatid, doon sa biyaya ng kaligtasang ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Ang paghahanda na ito, kung paano magsumuko sa Panginoon, paano manalangin, i-declare mo at sabihin mo sa Panginoon na iyong itinatalaga ang iyong buhay, kay nagpapasa ilalim sa kanyang kagustuhan, hilingin mo ang pagpapalakas ng iyong pagpili, pati na rin ang pagsunod. At yun, mga kapatid, sa ganung paraan ay ating pong maisasagawa yung paghahanda sa kautusan. Ano po, sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. At kung tayo po ay sumusunod, mga mahal na mga kapatid, sa paraang ito, ay naiingatan natin, mga kapatid ko, ang pananatili ng relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kung ito po ay palagian, ito dapat ay gawin araw-araw sa ating pong buhay. Ano po? At sa tuwid-tuwina. Lagi naman tayong i-challenge ng kaaway sa ating pong ginagawang tipanan sa Panginoon araw-araw. Ano po? Pero sabi nga, kung ang Diyos ay sumasa atin, kung si Kristo ay nasa atin, ay walang lalaban ang sino pa man sa atin. So, yun po, mga kapatid. Salamat, Pastor Erniel.
Yan, thank you Pastor Ish, Pastor Arnel sa pagsagot sa katanungan. Sa akin naman, ang masasagot ko rito, syempre kung pagmamahal sa Panginoon, 10. Ano po, pero yung pagsunod, doon tayo nagkakaroon kasi yung kahinaan, yung paglalaban ng laman, ano po, talagang nandun po yung struggle doon. Pero kung sa pagmamahal, yun din naman yung tumutulog, yung pagmamahal na yon na mag-strive, na sumunod sa Panginoon, magsikap kahit may kahinaan tayo. So paano ko inihada yung sarili ko? Connected din po sa inyong mga sagot. Sa akin naman ay humingi talaga ako ng tulong sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po talaga kaya. Kailangan niyo po akong tulungan sa bagay nito. Gusto ko masunod yung kautusan niyo, kayo po magpalakas sa akin. Ano po? So, yun po yung mga kasagutan na inyong mga pastor o sa lahat ng mga viewers. If you have your answer sa mga questions din po, ay pwede kayong mag-post dyan po sa comment section. Ano po? So ngayon po, pakinggan natin ang point number 4. Pagsunod sa kautusan bilang paraan ng pamumuhay. So application na po ito, ibigay po natin kay Pastor H. Yan, nandito po ang pundasyon at katuparan ng kautusan. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ayan. Ayan daw po ang ating pong pag-ibig sa Diyos. Ano po? Yan ang ibig sabihin ng loving God. Ayan. So hindi pala pwedeng sabihin mong mahal mo ang Diyos, pero ano po? Pero hindi ka sumusunod sa kanyang utos. Ayan. Narito naman ang Mateo 22:37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Ayan. Ako lamang nahihiwagaan bakit ang ibang pananampalataya ay ayaw nilang tanggapin yung moral na kautusan. Lagi lang sinasabi nila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Tama naman iyon. Pero yan yung buod. Ay hindi ibig sabihin na ito lamang. Ang tanong ay paano mo iibigin? Kasi ang pag-ibig ay pagsasagawa. Ang tanong ay paano. So kung paano, dyan po nakikita natin ang moral na kautusan ng Diyos, ang 10 utos na kung saan ay talagang idinidetalye sa atin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya nga sabi dito, nauuwi ang buong kautusan at mga propeta. Okay. Narito po, tingnan po ninyo mga taga-subaybay ang dalawang paghahambing ng pagtingin ng tao patungkol sa utos ng Diyos. Kapag tinitingnan natin ang utos ng Diyos ay listahan ng mga bawal, ay talagang pabigat ito para sa atin dahil walang pag-ibig. Pero kung tayo may pag-ibig at tinitingnan natin ang kautusan bilang deklarasyon ng pagpapalaya sa atin ng Panginoon, ay ito po ay magiging magaan ang pagsunod sa atin dahil tunay ang pag-ibig natin sa Kanya. Ayan, bagaman nga ang mga kautusan, yung 10 Commandments ay nagpapasimula sa huwag o you shall not, pero mga kapatid ko, ito ay ito ay pagbibigay proteksyon ng Panginoon sa atin, pagbibigay sa atin ng guide, at pagbibigay sa atin po ng ng kaganapan na tayo po ay namumuhay na hindi na sa Panginoon ng sanlibutan, kundi sa Panginoon na tagapagligtas mula sa mga kasalanan. So sabi po dito, kaya nga dapat ang ating pong pagtingin ay may pag-ibig na ito ay kautusan na ibinigay sa atin ng Diyos upang detalyadong maunawaan natin kung paano natin ipapamuhay ang ating mga buhay araw-araw. Na yung number 1 ay it's about loving God above all else. At yung pangalawa ay pagsamba sa Diyos at siya lamang ang higit. Yung pangatlo na hindi mo sasabihin ng babanggitin ang kanyang pangalan na walang karangalan. Dapat ito'y ginagamit lagi sa may karangalan. Pag celebrate ng Sabat, ay alam natin ang benepisyo ng Sabat, pambuong pagkatao natin. Pag bigay galang sa ating mga magulang at respeto nagdadala sa atin ng mahabang buhay. Ayan, at yung patungkol sa huwag kang papatay, ibig sabihin ay pinapahalaga natin ang buhay, pinoprotektahan natin ito. At yung huwag mga lunya, ibig sabihin ay atin pong pinapahalagahan ang tapat na pakikipagrelasyon, yung hindi pagnanakaw, nirerespeto natin ang property o pagmamay-ari ng iba. Yung hindi pagbibintang, tayo ay nagsasalita ng makatuwiran at may kabaitan. At yung panghuli na pang-10
You shall not covet, ibig sabihin ay na-appreciate natin ang mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa atin ng ating Panginoon. So nakita niyo po mga kapatid ko ang kaibahan ng pananaw kapag walang pag-ibig at kapag may pag-ibig. Kapag may pag-ibig, lagi ang magre-resulta ito doon sa sinasabi ni Haring David na I delight to do your will, O God. Sabi niya ay ikinagagalak ko, Panginoon, kinaluluwalhati niya na sundin ang kalooban ng Diyos. So, mga kapatid ko, dito sa ating pag-aaral na ito, ang mga prinsipyong tinuturo, ang pagsunod ay may kaisipan na unahin ang Diyos sa lahat ng bagay sa iyong buhay at sa anumang bagay. Ang pagsunod ay dapat magmula sa tunay na pag-ibig sa Diyos at pagnanais na bigyan siya ng kasiyahan. Ang kakayahan nating sumunod ay nakaugat sa pananampalataya kay Hesukristo at sa biyaya ng Diyos. Ang pagsunod ay hindi pilit o bahagya lamang. Sinisikap nating sundin ang lahat ng Diyos. Sabi dito, hindi pili, o ibig sabihin hindi yung mamimili ka lang kung ano ang gusto mo. Yung pala yun. Ayan, so ang pagsunod ay isang proseso ng pagbabago habang ginagabayan ng banal na espiritu. Ayan, mga kapatid ko, tiyak na maaring meron na tayong nasusunod na talagang finally na-overcome natin sa kautusan ng Panginoong Diyos at meron pang kinakailangan nating i-improve. Pero isa ang pangako sa atin at tiyak. Sabi ni Apostol Pablo, di ba, sa Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Ayan, mga kapatid ko. So, ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay ay nagsasabing dadalhin ang lahat ng may kakumpletuhan at pagtatagumpay hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, inaunawaan natin na ang kautusan ay ay ipinagkaloob ng Diyos para mabigyan tayo ng mabuting mapagbabasehan o manual kung paano tayo mamumuhay sa pamumuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat, Pastor Ish, sa pag-discuss mo ng point number 4. At hari naman mga kapatid, nakita po natin ang kautusan na sa bagong pananaw, na ito po ay ibinigay ng Diyos, hindi lamang para isang batas na susundin, kundi maging bahagi po ng ating pamumuhay. So thank you po mga pastors for discussing the 4 P's ng ating lesson for this week. For conclusion po, sa bundok po ng Sinai, nung karanasan po ng Israel, ay doon po ipinakita ng Diyos sa kanyang biyaya sa pamagitan po ng pagtatatag ng isang tipan sa kanyang bayan. At itong tipan na ito ay itinatatag din ng Panginoon sa buhay natin ngayon sa ating generation. Kung saan sila po ay inalok niya ng natatanging pagkakinanlan bilang kanyang piniling bayan. So kapag tinanggap po natin yung tipan na yon, ay tayo po rin nagkakaroon ng isang kalagayan sa Panginoon na ito po ay espesyal sa mata ng ating Panginoon. Ito rin po ay naglalagay po ang Diyos sa atin ng direksyon sa pamamagitan po ng kanyang mga utos at yung pangako ng masaganang kinabukasan kung sila ay susunod sa kanya ng may pagmamahal at pagtitiwala. Na nagpapakita na ang pagsunod sa Diyos ay daan tungo sa isang masaya at balansing buhay. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong panahon na ipinagkaloob na tayo po ay natuto, nagkaroon tayo ng panibagong pananaw sa atin pong mga nais ng Diyos para po sa ating lahat. So ngayon po, bago po tayo magtapos, bago tayo magkaroon ng prayer, ay pakinggan po muna natin si Pastor Ish para po sa kanyang appeal and closing words para po sa lesson 8 po natin. Pastor? Ayan po. So mga mahal na mga kapatid, ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay talagang may malaki pong kontribusyon sa ating pong buhay na kung saan ay nagbabago ito ng ating pong mga ito yung ang ating basihan ng pagbabago ng ating pong mga pamumuhay. Ang ating Panginoong Diyos ay ipinagkakaloob niya ang kapangyarihan upang tayo po ay mabago sa ating likas. Ang kautusan ay laging nandiyan. Huwag po nating iisipin na ito ay lumipas na. Huwag po nating iisipin na ang kautusan ng Diyos ay wala nang halaga sa ating kapanahunan. Dapat po lagi nating isipin na ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay nakaprinta na sa ating pong mga puso. At sa pamamagitan po ng patuloy na pagmumuni-muni sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos,
ay tayo po mga kapatid ay unti-unti nating at lubos na ating pong nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, dulot ng biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, ay masusumpungan natin ang ating mga sarili hanggang sa panahon na kung saan ay makita natin ang resulta nito sa ating pong mga buhay. Ang kautusan ay malinaw na nagtuturo sa Panginoon, hindi nagliligtas, pero hindi ibig sabihin na ito ay wala na. Kaya po mga kapatid, ang pinakang product o produkto ng ating pagsunod sa kautusan ng Diyos dahil sa kanyang biyaya ay ang nabagong mga pag-uugali. Kung ating pong mga pag-uugali ay nakikita po nating ang ating mga ugali ay hindi nababago, tiyak na meron pong problema, hindi po sa kautusan, kundi sa paraan ng ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya ating pong pagbutihin ang ating pong mga relasyon sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya lamang po ang nagbibigay ng biyaya at kakayanan na masunod ang mga tagubilin, ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga utos. Yun lamang po at naway pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Ish. Maraming salamat din po mga kapatid. Bago po tayo mag-pray, ay mag-pray lang po ng isang himig ng awitin at pagkatapos po na mag-pray tayo at matatapos ang ating pag-aaral. Narito po ang isang himig ng awitin. Ang pangalan po ay, ang title po ay Find Us Faithful. Pero bago ko po ini-play, narito rin po si Pastor Erniel na nagbibigay rin po ng pamamaalam po sa ating lahat mga kapatid. Naririnig mo kami, Pastor Erniel? Ayan. So pakinggan natin ang last ni Pastor Erniel. Ayun, maraming salamat po mga kapatid sa panahon na inyo pong ginugol upang sabay-sabay po natin pag-aaralan ang paksa ng ating pong leksyon. I hope and I pray po mga kapatid na patuloy po nating kilalanin ang Diyos, mahalin ang Diyos, at kilalanin ang kanyang pakikipagtipan sa atin sa magitan po ng pagsunod sa kanyang pong banal na mga kautusan. Ito po ay maipamuhay natin sa bawat araw, makitaan tayo ng karakter ng ating pong Panginoon. Pagpalain po tayong lahat at sumaatin ang kapayapaan ng Diyos. Amen. Thank you, Pastor Erniel. So, narito po ang sa himig ng awitin at pagkatapos po nito ay mananalangin para sa atin si Pastor Erniel. Manlalakbay tayo sa makitid na landas at nauna na sa atin ang iba. Mga banal na buhay ang kanilang inalay bilang patunay sa pagmamahal nila. Napaliligiran tayo ng madlang tao, mamuhay tayo ng ibig ng Diyos. Tulad ng mga nauna, mag-iwan tayo sa iba ng mabuting halimbawa nang sila'y di mawalan. O sana lahat tayo ay maging tapat, na maging isang ehemplo sa lahat. Ang bawat hangarin, pati buhay natin, maging ilaw na aakay sa iba. Pananalig sana nating makita nila. Pag natapos na ang buhay sa mundong ito at tiningnan na nila ang buhay mo, lahat nawa ng bagay, lahat ay ng salaysay, maakay na wasilang sumunod ang lubusan. O sana lahat tayo
Tayo po ay yumuko para sa ating panalangin. Banal, dakila at makapangyarihan po naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa inspirasyon ng Banal na Espiritu na siyang amin po naging gabay at nanguna sa amin sa pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Mangyari po nawa, Panginoon, na patuloy naming maranasan ang dakilang pag-ibig ni Jesus at ganoon din amin pong mamahalin ng lubos ang inyong mga kautusan. At ito po ay makita sa aming mga buhay at maging attraction sa lahat ng mga taong hindi nakakilala sa kay Jesus at sila ay magkaroon din ng pagnanais na makabuo ng relasyon. Nang sa gayon, Panginoon, kaming lahat ay masumpungan na isang bayang pinili at espesyal na bayan ng inyong special na bayan, Panginoon, at kami ay patuloy na ipapamuhay ang inyong pong mga kautusan. Salamat po, Panginoon, na inyo pong dininig ang aming panalangin. Patawarin kami sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala, alang-alang ang lahat sa mahal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ernel, sa closing prayer. At maraming salamat mga kapatid. Magkita-kita po tayo next week. Dito pa rin po sa Purpose Discussions, every Wednesday, 6 p.m. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Panginoon.